ipaasam natin ang mabuti, ang epektibong pamamahala sang-ayon po sa mga ninanais, pinapangarap at totoong kailangan nating mga mamamayang naghalal sa kanila sa tungkulin. At batay na rin po sa kanilang ipinangako noong nakaraang halalan. Hindi lamang tayong mga narito po sa Quirino Grandstand dito sa Maynila ang natitipon alang-alang sa kapayapaan at pagkakaisa. Tulad po ng alam ninyo, itong isinasagawa nating National Rally for Peace ay pambuong kapuluan. Kasabay natin nagkakatipo ng napakakapal na bilang ng mga kababayan at kapatid natin sa 12 pang dako sa bawat rehiyon. 5 lugar po sa Luzon, 4 sa Kabisayaan at 4 po sa Mindanao. Hindi lamang po lumabas sa mga lansangan upang magpahayag ng pakikisa para sa kapayapaan at sa kapakanan ng ating bansa. Marami po sa ating kababayan ang nakikiisa rin sa paraang nanonood sila sa kanilang telebisyon, sa kanilang computer monitor o cellphone o anumang gadget na gamit nila. Maraming salamat po sa kanilang suporta at maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi lamang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ang nagkakaisang sumama rito. Marami pang ibang grupo, marami pang ibang samahan ng mga kababayan nating Pilipino ang kasama sa mapayapang pagtitipong ito. Kaisa po natin sila na nagsusulong ng pambansang kapayapaan at pagkakaisa. Kaya muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Bagamat may kani-kanyang opinyon ng iba't ibang tao sa isang partikular na isyu sa buhay o iba't iba man ang kalagayan sa buhay o interes, subalit sa layunin po na ipagmalasakit ang kapayapaan, ang kapakanan, ang kaunlaran ng ating bansa, tayong lahat ay nagkakaisa. Tinatanong po namin kayo, nagkakaisa po ba tayo o hindi? Ano po sagot ninyo? Karapatan po nating mga mamamayan ang ganitong pagkilos. Ito po ay protektado ng ating saligang batas. Nagkakaisa tayo ng damdamin at isipan na isagawa ito. Inuulit po namin ng may kapayapaan at pagkakaisa. Ito po ay para sa kapakanan ng nakararami at ng kabuuan ng ating bansa. Baka naiisip ninyo o itinatanong ninyo, ano po ang hinahangad natin na ibunga ng pagkilos nating ito? Hindi lamang po ang magtulungan ang mga lider ng ating gobyerno, kundi ang pagtuunan nila ng pansin ang kapakanan ng ating bansa sa ikalulutas po ng mga problemang kinakaharap ng mga mahihirap na mga kababayan na pinalalala pa ng korupsyon, mga kalamidad, kriminalidad, bangayang pampolitika at iba pa. Ang mga ito po ang dapat ay pagsikapang bakahin ng ating pamahalaan. Kaya ang sinusuportahan natin ay ang pagkakasundo. Pakiulit nga po mga kapatid, mga kababayan, ano po ang sinusuportahan natin? Pagkakasundo, hindi po mga bangayan, bintangan at sariling interes. Ang nais natin ay ipagpauna ng mga namumuno sa pamahalaan ang mga kapakanan at ikabubuti ng mas nakararami bago ang pamumulitika. Gusto po nating iparinig sa mga nasa pamahalaan ang damdamin ng sambayanan. Gising kami! Pakiulit nga po! Gising kami! Pakiulit ulit!
paglilingkod ninyo sa kapakanan naming mga simpleng Pilipino, hindi ang pagsusulong ng mga bagay na hindi makagagaan sa buhay ng mga kababayan natin. Mamaya po, abangan nyo, higit pang lilinawin ng mga kasama nating magsasalita ang nagkakaisang layunin natin. Kaya payapang nagkakatipon-tipon tayo ngayon. Mabuhay po ang Pilipinas! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang mamamayang Filipino! Marami pong salamat sa inyo. Pakinggan po natin ang susunod na magsasalita, si kapatid na Romel Topacio. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid. Magandang hapon din po sa lahat ng ating mga kaibigan at mga kababayan. Narito po tayo ngayon mula sa iba't ibang sektor ng lipunan, iba't ibang relihiyon, mga samahan, at mga sangay ng pamahalaan para po magkaisa sa isang mapayapang pagkilos. Ang pagtitipon natin ito ay isa pong konkretong pagpapakita ng ating suporta sa pahayag ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas, kagalang-galang Ferdinand Marcos Jr., sa kanyang pahayag na hindi siya sumasang-ayon sa isinusulong na impeachment laban sa pangalawang Pangulo, Sara Duterte. Panoorin po muna natin ito. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on it? What will happen to if somebody files an impeachment? It will tie down the House, it will tie down the Senate, it will just take up all that, and for what? For nothing. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. Naniniwala po kami na ang opinyong ito ng Pangulo ay para po sa kapakanan ng bansa at ng sambayanang Pilipino. Ang ganitong posisyon ay hindi lamang po nagpapakita ng malasakit, kundi ng malinaw na pag-unawa sa mga tunay na pangangailangan ng ating bansa. Ano po ang sabi ng Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa planong impeachment ng ilang samahan laban sa pangalawang Pangulo? Ang sabi niya, wala itong maitutulong para mapaunlad ang buhay ng kahit isang Pilipino. Tama po, mga kababayan, ang sinabing ito ng Pangulo. Mas marami pong mga mahahalagang bagay ang dapat na pagtuunan ng pansin. Ang impeachment ay hindi lamang po pag-aaksaya ng panahon, kundi ito po ay hadlang din sa pagtugon sa mga pangunahing problema ng bansa. Huwag po nating kalimutan ang oras ng mga mangbabatas
sa ating pamahalaan ay mahalaga. Kaya dapat itong ituon sa totoong mahalaga para sa mga Pilipino. Kaugnay nito, ano pa po ang komento ng Pangulo tungkol dyan sa planong impeachment? Sabi pa ng Pangulo na ang impeachment ay isang storm in a teacup. Nangangahulugan, ito ay isang labis na pag-aalala, pagtatalo tungkol sa isang maliit at hindi naman gaanong mahalagang bagay. Sang-ayon tayo rito, mga kababayan. Ang pagsulong po ng impeachment ay mag-aaksaya lang ng oras ang Kongreso at Senado. Sa halip na gamitin ang kanilang mahalagang oras para sa mga makabuluhang usapin tulad ng edukasyon, infrastruktura at serbisyong pangkalusugan, ang mga mambabatas ay magtutuon ng isang bagay na hindi naman totoong makatutulong sa buhay ng karaniwang Pilipino. Kaya sa halip na mag-aksaya ng panahon sa mga isyung magdudulot lamang ng mga pagtatalo, mga hidwaan at ng mga bangayan ng mga nasa pamahalaan at ng mga mamamayan, hindi po ba dapat dapat na ituon ng ating mga pinuno ang kanilang pansin sa mga suliraning kailangang tugunan agad? Mga kababayan, hindi po ba totoo na kapag itinuloy ang impeachment ay magtatalo-talo hindi lamang yung mga mamamayan, kundi maging sila mismo na mga government officials. Hindi po ito gusto. Ito po ay anak ng maraming Pilipino at ito rin ang ayaw ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Kaya mahalagang alalahanin po natin ang sinasabi sa Biblia. Sa Filipos 2:3-4, sa Magandang Balita Biblia, na ang sabi, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang, sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba. Ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili. Ang mga talatang ito ay isang paalaala sa lahat, sa ating lahat, lalo na po sa mga nasa posisyon ng kapangyarihan. Ang kanilang tungkulin ay maglingkod para sa kapakanan ng mga mamamayan, hindi po para sa sarili o pansariling interes. At lalo na hindi po para maghasik ng pagkakampi-kampi dahil lang ang hangarin ay humawak ng kapangyarihan. Marahil po ay walang sinuman ang sasang-ayon
sa gayong uri ng leader. Ang pamamaraan kasi nila ay divide and conquer. Mag-uudyok sila ng mga pag-aaway-away para magawa po nila na agawin ang kapangyarihan at sila ang mapwesto sa poder. Kung nangyari man po yan sa ibang bansa, sana po ay hindi yan mangyari sa ating bansa. Kaya tayo ay nagkakaisa ng pananawagan sa mga namumuno sa pamahalaan na huwag sana nilang payagang mangyari ang gayon sa atin. Meron pong kasabihan na united we stand, divided we fall. Tayong naririto, tinututulan po natin at hanggat sa makakaya natin, ayon sa ating makakaya, ay huwag nating payagan ang divided we fall. Tandaan po natin, mga kababayan, kapag ka nagtalo-talo ang mga nasa pamahalaan, ang apektado ay taong bayan. Kapag ka magulo ang bansa, ang mga mamamayan ang kawawa. Dahil po dito, pansinin nyo mga kapatid, mga kaibigan at mga kababayan, yung hawak nating mga placards. Basahin natin isa-isa yung nakasulat yan. Tingnan po ninyo. Nakalagay, kapayapaan ng bayan. Problema'y lutasin, huwag palakihin. Serbisyo, huwag sariling benepisyo. Mamamayan ang unahin, huwag sarili. Aling kahilingan, kaunlaran ng bayan. Magkaisa para tumatag ang bansa. Sa atin, yung isinisigaw natin na yan, magkaisa, huwag mag-isa.